teacher. This is teacher Ayla May of 5-1 Talk. This time, in this video, we will be talking about my journey in applying 5-1 Talk. Okay. I will be sharing my experience. I applied 5-1 Talk for the very first time. I failed. I didn't pass the CE demo. Yes, you heard it right. I failed in my CE demo. Okay. When applying 5-1 Talk, I already passed my initial interview, the internet speed test, and also the processor or the laptop specs. Okay. After kong nakapasa is my ESO, which is what I have said earlier, hindi ako nakapasa sa aking CE demo. Shout out to me. Hindi niya ako pinasa. And you know, alam niyo ba kung bakit? It is because of this one word, which is the word pig. Okay, it should be pronounced as pig, not pig. Okay, well, nung pronounce ko na yun, okay, tapos na yung yung demo ko, nag-comment na siya, tas ang sabi niya is, okay daw, sa Tagalog pa, okay daw. Magamit daw ako ng mga ganun, ng mga smiling, tapos ng mga ganito. Ang hindi niya talaga nagustuhan is yung pag-pronounce ko ng word na pig. It should be pig, not pig. Because ang sabi niya, pag hindi daw na-emphasize yung letter P, which is yung pig, parang sa panindinig daw niya is not pig daw, it's big. Big. So, because of that, she fails me. And after she fails me, binigyan na ako ng schedule for training, which is naghintay ako ng 1 linggo para mag-attend ng training na yun, which is the pronunciation training. Shout out to our trainer there. Shout out to you, Mr. J. Okay. Napakagaling niya talaga. Okay. At after nun, nandun ako sa pronunciation training, which is maganda naman talaga, which is good. Kasi nalaman ko doon kung paano talaga mag-pronounce ng mga words correctly. Okay. At yun. After sa pronunciation training namin, nag-last na isa at kalahating oras ata yun, or 2 hours. Binigyan kami ng aming trainer ng another schedule ng aming CA again. Okay. So, this time, ginalingan ko na talaga para hindi na mabagsak. So, ang ginawa ko, nag-practice talaga ako ng mga pronunciation para ako ay gumaling. Pagkatapos kong nag-demo, so nag-demo na, binigay na talaga yung AC account ng Chinese evaluator. So, it's my time to have demo. 7 p.m. is the time of my demo. But unfortunately, I don't know bakit nangyari yun sa akin. Hindi ako nakapasok sa AC kasi error daw. So, chinat ko agad yung aking trainer, yung aking Chinese evaluator. Ma'am, I cannot open your AC account. So, ang sinabi niya ay, let's have your demo in your Skype. So, sabi niya, tawagan ko raw siya. So, hindi ako nakatawag kasi pag open ko ng laptop ko, na-sign out yung Skype ko. Talagang hindi ko alam yung gagawin ko. We lost 7 minutes just to fix that. Okay. So, tinawagan niya ako through phone. Pero hindi niya gusto na mag-phone kasi hindi daw masyadong maklaro.
So, ang gusto niya sa laptop. So, pumunta na ako sa laptop. Talagang sinabi ko, ma'am, please, kanang kulati ko kay I want to pass this one. Okay. Sabi niya, tapos tinawagan ko siya. 7, tinawagan ko siya. 7 p.m. Tinawagan ko siya. After ko siyang tinawagan, sabi niya, Tagalog ko na lang. Sinabi niya na, naubos na raw ang aming oras, 10 minutes lang daw yung demo. So, 7 minutes daw yung naubos namin. Wala na daw kaming magagawa sa 3 minutes. So, ang ginawa niya, reschedule na niya naman ako. But, thanks God, same day lang, 7:40 lang yung... Okay, I'm so sorry for the interruption. I just finished my last class, which is the free trial class, I think. FP class yun. Okay. So, luckily, na-schedule ako ng aking ikalawang CA at the same day, and same day at ang pagitan lang is yung first demo sana sa kanya is 7 p.m. So, ni-schedule na ako ng 7:40, which is good thing kasi mas ma-prepare ko yung self ko. So, after nun, demo na ako. Talagang pre-practice yung mga words, yung mga pronunciation, yung mga passage na kailangan basahin para makapasa. So, napaka-haba na nga yung pinabasa sa akin. Lalagay ko siya dito. Napakahaba. So, ang ginawa ko is talagang binasa ko siya ng yung slowly but surely. Kasi after kong nabasa yun, sinabi niya talaga sa akin, wow, I think you practice very well because you pronounce all the word correctly. Yes naman. Talagang binasa ko talagang nag-practice ako ng mga words, ng pronunciation para hindi na ako makaulit ng mga CE ng Chinese evaluator. Hindi na ako makaulit. And after that, nandun na yung NTC, which is the New Teachers Camp. So, pagkatapos ng NTC, ay ilo-launch na kayo. At ngayon, nag-start akong mag-teach noong April 29. And luckily, I opened 6 slots. And guess what? I was fully booked that time until April 30. I only opened 6 slots every night because I am a government employee pag morning. So, mga 6:30, nag-open ako ng slot. And 6 na slot lang yung ino-open ko. Tapos, fully booked na. So, I think that's it. That's my journey on applying on 5-1. So, I hope you guys, hindi kayo mawala ng pag-asa kung kayo ay napag-set sa ulit yung CE. Mawala ng pag-asa, umattend ng pronunciation training, at sure akong makakapasa sa ikalimang pagkakataon. Good night!